Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang nagpapatuloy na lumalakad sa tuwid na daan. At mapalad ang nag-iingat ng salita ng Diyos sa puso upang huwag magkasala. Aking mga iniibig na mga kapatid, maraming tao na itinuturing ang buhay ay isang paligsahan. At marami ding tao na itinuturing ang buhay na isang sugal o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga ang pagsisikap ng tao ay hindi nakatuon doon sa mga bagay sa itaas, kung hindi ang kanilang pagsisikap ay nakatuon sa ng mga bagay sa lupa. Ito ngayon ang tinatangkilik ng tao, ang pangangailangan sa laman na makapagbibigay kasiyahan ng kanilang puso. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, sa larangan ng buhay, ninanais ng tao ang karangalan na dulot ng sanglibutan. Kung inyong bubuksan ang santong kasulatan, nakatitik doon. Anumang yamungmong ng sanglibutan, anumang karangalan ng sanglibutan, ay katulad ng mga damo. Sa umaga ay sariwa, ngunit sa hapon natutuyo at inihahagis sa apoy. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ngayon ang binabaka ng inyong mga ako sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Itinuturo ng kabatlayaan na ang bawat isa na nakapasok na sa bakuran ng dakilang Panginoon ay maging masipag na mag-aaral, manggagawa. Maging magaling na mag-aaral. Mabuting manggagawa. Sapagkat yan ang ninanais na makita ng kaitaasan sa inyo. Marami din kayong pagkukulang o aking mga iniibig na mga kapatid. At hindi may tatanggihan inyong mga sariling kakuan. Subalit nagsisikap din kayo na sa pamamagitan ng mabuting gawa, ang pagkukulang ay natatakpan. O aking may iniibig na mga kapatid, ang bagong taon sa inyong mga buhay ay nababago lamang ang kanyang bilang. Subalit ang mga tiisin at hamon sa buhay ay nariyan pa rin. Isang krus sa inyong mga balikat na kinakailangan ng inyong matatag at matibay na pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon
ang laging binabanggit ng kabatayaan ng bawat isa ay magkaroon ng isang matapat at matibay na pananampalataya na siya magiging pundasyon ng aking mga iniibig ng mga kapatid upang sa ganon, anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, nariyan palagi ang alalay at subaybay ng dakilang Panginoon. Ang Panginoong Diyos na inyong nakilala na ang siyang kabuuan ng pag-asa na siya ninyong pinanghahawakan hanggang sa kasalukuyan. At kayo na nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ituring ninyo ang buhay ay isang biyaya na pinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Buhay na inyong ipaglilingkod sa harapan ng dakilang Ama. Buhay inyong ipaglilingkod sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi kayo pinagkatiwalaan ng buhay upang tagayin ninyo ang kalayaan na mamuhay ayon sa sanglibutan. Kung hindi, tagayin ninyo ang buhay na mamuhay kayo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang paghubog ng dakilang Ama sa inyong mga buhay ay kalakip na yan ang mga sandata, matitibay at matatalim na sandata na siya ninyong ipagtagumpay sa sanglibutang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano nagtagumpay ang Jesus sa sanglibutan, kayo man ay magtatagumpay, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nasa sa inyo na ang karunungan, nasa sa inyo na ang katalinuhan, nasa sa inyo na ang biyaya ng buhay, nasa sa inyo na ang pananampalatayang na siya ninyong tungkod, na siya ninyong sandata habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. O aking mga iniibig na mga kapatid, hinahalina ko ang bawat isa sa inyo. Magpatuloy lang kayo sa inyong paglalakbay sa kapatagang lupa. Magpatuloy lang sa inyong pag-aaral sa loob ng patunang diwa, sapat marami pang pag-aaral ang ihahandog sa inyo ng sanglibutan. Marami pang tiisin ang inyong dadaanan. Marami pang bako-bakong daanan ang inyong dadaanan ng aking mga iniibig, mga sapagkat ano ang wikas sa Santong Kasulatan? Pakipot ng pakipot ang daan tungo sa kanyang sinapupunan. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, kayo na lagi na nakakinig ng mga magandang balita. Ang paghubad ng dating kasuotan ay huwag na nga isuot pang muli ng iyong mga kaapuan, sapagkat ang turing sa inyo ay mga bagong tao na, o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Kapitulo 2, 1 hanggang 5. 1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. 3. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan
na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. 5 at panghuli, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Punto. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay na magsisilbing magandang balita sa aking mga iniibig ng mga kapatid at sa inyong panghawakan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto 1:1-3. Pakibasa. Hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa na siyang tanging ninyong inaasam-asam sa araw-araw, lalong-lalo na sa umagang ito. Mga minamahal na anak, kayo'y lagi nang nananalig sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo'y lagi nang lumalakas upang kayo'y gumanap ng inyong mga tungkulin, lalong-lalo na sa umagang ito. Nasa inyong palad ang banal na salita ng Diyos upang kayo'y manungkulan sa harap ng Panginoon. Naway magkaroon kayo ng tunay na pag-asa, magkaroon kayo ng kaligayahan upang tanggapin ang mga biyaya na nagmumula sa Ama. Kayong mga minamahal na mga anak, lagi na kayo manalig at magpasalamat sa isang Diyos na tunay, sapagkat siya ang tunay na Panginoon na nagbibigay sa inyo at tumutulong ng kalakasan sa inyong mga buhay. Kayo'y nananalig sa isang Diyos na nandoon sa kanyang kinaroroonan upang bumaba sa inyong mga puso't damdamin na magbigay ng mga turo at aral na sa oras na ito'y naririto kayo upang ang lahat ng inyong kahilingan ay inyong matatanggap sa araw-araw ninyong kahilingan. Huwag ninyong pababayaan ang kalakasan ng banal na Espiritu Santo na inyong lagi nang tinatawag sa araw-araw upang kayo'y tulungan upang mulakas at mabuhay. Mga minamahal kong mga anak, sa inyong pananalig sa kaitaasan ay siya na nga ang nagbibigay sa inyo ng maraming salita na siyang inyong tinutupad sa araw-araw. Tinutupad ninyo ang mga tungkulin bilang isang mananampalataya. At huwag ninyong pababayaan na ang lahat ng ito, inyo itong gampanan ng walang pagmamali. Sapagkat ang pag-asa ng Panginoon ay naririyan sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa. Ng salita ng Diyos ay siyang tunay na nagbibigay sa inyo ng lakas
upang kayo ay magkaisa sa pananampalataya patungo sa kanyang pangalan. Inyo itong pinanghahawakan na walang mag-aalinlangan, kundi kayo'y manalig ng lubos-lubos sa inyong mga buhay, sapagkat ang taon na ito, ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda upang inyong malaman na ang taon na ito'y magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Magbibigay sa lahat ng mananampalataya na totoo at tunay sa inyong lahat. Maraming mga bagay na inyong hinihiling sa inyong mga buhay. Ngunit ito ang inyong pakatandaan. Kung ang inyong kahilingan ay tunay at lubos kayo, nananalig, lubos ang inyong mga puso, lubos ang inyong kalooban, isipan, na ang pananampalataya ninyo ay tunay patungo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya minamahal kong mga anak, huwag ninyong pababayaan ang dingas ng Espiritu Santo, sapagkat iyan ang magbibigay sa inyo at gagabay sa inyong mga buhay sa araw-araw. Lalong-lalo na sa inyong mga anak na kasalukuyan pa lang nag-aaral patungo sa Espiritismo. Magpatuloy kayo. Manalig kayo sa Diyos, Espiritu Santo, upang kayo laging gabayan, tulungan at pangaralan sa lahat ng oras. Kung kayo ay mayroon mga kamalian, humingi kayo ng tulong, humingi kayo ng tawad upang kayo lubos na bigyan ng mga salita na inyong dapat nagampanan. Yan lamang ang aking iiwan sa inyo, mga minamahal kong mga anak. Manampalataya kayo. Humingi kayo ng tawad sa kaitaasan dahil yan ang magbibigay ng liwanag sa inyong mga buhay at lakas ng lahat. Yan lamang ang aking iiwan. Manalig kayo sa may kadakilaan upang kayo ay lagi ng ingatan, tulungan, bigyan ng lakas sa araw-araw. Magpuri kayo at magpasalamat sa oras na ito. Sa pangalan ng Diyos, Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako ay si Apostol Juan Bautista, ay Diyos sa inyo. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang maghari sa bawat isa sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga ang daan ng dakilang Panginoon ay matinik. Tunay nga ito ay mahirap. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, sa bawat paglalakbay ninyo tungo sa daan ng dakilang Panginoon, ay doon nga pinapatibay ang inyong mga sariling espiritu, ang inyong mga sariling ako, sapagkat ang mga bagay na siyang nagbibigay sa inyo ng kabiguan, nagbibigay sa inyo ng kapahamakan, ang siyang mga bagay ng
magpapatibay sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Ngunit ang mga bagay nga na ito ay tunay ngang hindi malalagpasan ng isang ako kung wala ang pananampalataya sa Kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sa bawat oras, sa bawat panahon, nananatili sa atin ang dakilang Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay liwanag sa bawat isa. Nang sa gayon, kaya't kayo'y mapapalad, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat nasa inyo ang katotohanan ng dakilang Panginoon. Nasa inyo ang biyayang pagkakataon na siyang ibinahagi niya. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway ang mga biyaya nga na ito ang siyang magsilbing daan ninyo, nang sa gayon mas may pagpatuloy niyo pa nga ang daan na inyong tatahakin tungo sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naririto ang katotohanan ng dakilang Panginoon. Nagbibigay sa inyo ng liwanag, nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa pamamagitan nga ng kanyang pag-aaral, doon nga tunay na mararamdaman ng isang mag-aaral ang tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig na hinahanap-hanap ng isang mag-aaral na aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ang pag-aaral nga ng dakilang Panginoon ay umiikot din sa pag-ibig, sa pagkakawanggawa sa inyong mga kapatid, sapagkat ito'y isang bahagi at isang tungkulin ng isang ako dito sa sanglibutan na ito, na isang bahagi ng kanyang pag-aaral. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pagbabahagi ng inyong kabiyayaan sa inyong mga kapatid, sapagkat kayo nga ang nagiging daan ng dakilang Panginoon, nang sa gayon ng bawat salita na nagmumula nga sa kaitaasan ng siyang mamahagi sa inyong mga kapatid, nang sa gayon magkaroon nga sila muli ng liwanag sa kanilang daan, makita muli nila ang liwanag ng dakilang Panginoon na siyang patuloy na naghihintay sa bawat isa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, hindi nyo maibabahagi ang isang pag-aaral kung sa inyong mga sarili ay tunay ngang hindi nyo pa ito nauunawaan ni naiintindihan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi nyo nga may pababahagi ang isang pag-aaral kung hindi nyo nga ito na ipapakita sa inyong sarili. Kung tunay nyo nga bang naunawaan ang isang pag-aaral. Hindi nga kayo makababahagi ng isang pag-aaral kung hindi nyo pa nga lubusang nauunawaan ang inyong mga sariling espiritu. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ipagpatuloy niyong unawain ang inyong mga sarili, nang sa gayon buo ang maibigay ninyo sa inyong mga kapatid. Buong biyaya, buong kaliwanagan ang inyong
pamalas, aking mga iniibig kong mga kapatid. Muling ang ibinababa sa bawat isa ang daan ng kaliwanagan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapat na nga ba ang isang pag-aaral nang sa gayon kayo'y tawaging karapat-dapat na para sa dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, patuloy nga kayong bibigyan at bibigyan ng tungkulin ng kaitaasan. Sa panahon na kayo'y humiwalay na nga sa inyong mga sariling katawan dito sa sanglibutan, ay mananatili ang tungkulin ninyo bilang isang espiritu. Kaya't naway aking mga iniibig kong mga kapatid, habang kayo ay nasa paaralan, na nag-aaral at nakakapakinig, naway manatili sa inyo ang kasipagan, manatili sa inyo ang pagtitiis, at ang pananampalataya nga aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat wala ngang imposible kung kayo ay mananatili at mananampalataya sa dakilang Panginoon, sapagkat Siya ang magbibigay sa bawat isa ng daan na kung saan wala ngang kahirapan, walang kadumihan ng siyang paroroon sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kung hindi punong-puno nga ito ng kaliwanagan, ng kapayapaan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Naway, ang isang pag-aaral ng dakilang Panginoon na ibinahagi sa bawat isa, ang siyang magbunga, ang siyang tumubo, nang sa gayon hindi lamang iisa ang inyong pag-aaral, kung hindi madami kayong naunawaan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Naway ang mga pag-aaral na ito ang siyang manatili sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban, sapagkat ito ang mga bagay na siyang ang hinding-hindi mawawalay sa inyo, hinding-hindi mawawala sa inyong mga sariling ako at sa inyong mga sariling espiritu, sapagkat ito ay nakadikit na nga sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, bilang isang bahagi ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Naway maipakita ng bawat isa ang kaugalian ng isang mag-aaral na lumalakad sa tamang daan. Naway, kayo nga aking mga iniibig kong mga kapatid, ay maging karapat-dapat na mag-aaral para sa dakilang Panginoon. Patuloy ninyong linisin ang inyong sarili. Na paano nga ba lilinisin ang inyong mga sarili kung sanglibutan ay punong-punungan ng kadumihan, na siyang unti-unting nananatili sa atin, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sa patuloy na pag-aaral
ay unti-unting nalilinis ang inyong mga sariling ako, ang inyong mga sariling espiritu, nang sa gayon ng bawat bahagi nga ng sanglibutan na ito ay unti-unti ngang maglaho, unti-unti ngang mapalitan ng kalinisan at ng kaliwanagan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, panatilihin ninyong malinis ang inyong mga sarili nang sa gayon patuloy kayong manatili sa daan ng katotohanan, aking mga iniibig kong mga kapatid. At naway, sa pag-aaral na ito'y makita, maramdaman ninyo na ang biyaya ng dakilang Panginoon sa bawat isa patuloy na ibinabahagi at patuloy ngang ibinibigay sa bawat isa, sapagkat ang puso ng dakilang Panginoon ay punong-puno nga ng siyang pagmamahal, ng siyang pag-ibig na ibinabahagi niya sa bawat isa. At dito ko nga sa inyo iniiwan ang katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon na siyang maghari sa bawat isa. Muli, ito ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang dakilang Panginoon. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking binibitbit at ito nga ang aking tinatanim sa bawat puso ng naririto. Sa mapalad na umagang ito mula ngayon at magpakailan. Amen. Tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong patuloy na pag-aaral dito sa lupa, sa inyong patuloy na paglalakbay dito, ayon sa laman at sa pag-uunlad ninyo ng inyong espiritu. Tunay na ang pinanggagalingan ng inyong katalinuhan, na ang pinanggagalingan ng inyong mga pinag-aralang makatarungan at ayon sa pagmamahal. Ito ay patuloy-tuloy ngang umaagos. Ito ay patuloy-tuloy ngang umaalon ng upang sa gayon kayo nga ay matuto. Ngunit oo, tunay, ito ay lubusan. Ngunit tunay, ito nga ay patuloy-tuloy na aagos ng upang sa gayon kayo ay maabutan. Subalit, hindi ba't katotohanan na daraan nga rin sa inyong kaisipan na ang dumadaan sa inyong kaaralan ay kasobrahan na? Ngunit tunay, sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y magtulad sa bulak, kayo'y manatili, kayo'y tumahimik ng inyong mga sarili at hayaan ninyo na ang karumihan ninyo ay matanggal na nang upang sa gayon katulad nga ng bulak na puti. Kayo ay tumanggap, kayo ay sumipsip ng tubig na nanggagaling sa amang kanyang ibinubuhos sa lahat at bawat isa sa inyo nang upang sa gayon ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa ay hindi lamang manatiling guwang ngunit magkalaman ng upang sa gayon kayo'y kanyang akayin na mga bunga na nga rin. Paulit-ulit nga kayong tinataniman ng pag-aaral na ito. Ngunit ito ay paulit-ulit na tinatanim sa inyong mga kalooban ng upang sa gayon kayo nga ay paulit-ulit na mga bunga. At sa muling pagbubunga ninyo kayo ay muling magbunga ng ubas sa pipitasin ng Ama ng upang sa gayon kayo nga ay mabigyang sustansya. Tunay, kayo'y magtulad sa ating dakilang Ama. Kayo ay magtulad sa kalinisan ng tubig na kanyang ipinapainom sa inyo. Kayo ay magtulad sa katarungan na mayroon sa nagagabay sa inyo sa landasing ito.
Kayo ay magtulad nga sa ubas at sa sustansyang mayroong itong ipinapakain ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat hindi ba't ito ay ang pagtatagumpay ng inyong espiritu? Sapagkat hindi ba't ito ang pagtatagumpay ng mga pinag-aaralan ninyo at ang pagtatagumpay ninyo sa inyong pananampalataya? Na lubusang matulad sa Ama, na lubusang maunawaan ang mga bahaging kanyang ibinibigay sa inyo. Tunay na sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong mga daliri, ito'y inyong buksan. Hayaan ninyo na mahulog ang mga bato at tinik na hindi man kailanman inilikha ng upang sa kayon inyong hawakin. Hayaan ninyo ang dugong nagmumula sa inyong mga kamay na dumaloy ng upang sa gayon kayo'y malinis. At muling kayo'y kumapit sa Ama. Muling kayo'y kumapit rito at hindi na nga tumingin sa lilim ng sanglibutan. Sapagkat kailanman hindi nga ito nabigyan ng kawalang hanggan. Kailanman ang sanglibutan na hindi nagtulad sa Ama ng inyong pinanggalingan na hindi nga nagkakaroon ng kumpas. Oo, tunay, matagal na ngang nagliliyab ang mga tala sapagkat sa harapan ng katotohanan na inyong pinagmulan, sa harapan ng katotohanan na itinuturo sa inyo ang mga tala na ito ay abo lamang. Ganun nga rin ang inyong nilalakarang lupa. Ganun nga rin ang hangin na inyong pinaghihingahan. Gamitin nyo ito sa inyong pag-aaral at sa inyong pag-aaral lamang. Gamitin nyo ito sa inyong pag-uunlad ayon sa Espiritu ng upang sa gayon nakita nga din ninyo ang katotohanan. Ito ay para inyong pag-aralan at hindi nang upang sa gayon manghari sa inyong mga puso. Kayo'y binigyan ng malawak na karagatan sa inyong mga kalooban. Ngunit sa patuloy na pag-aagos nito, sa mga alon na ito, tunay na hindi ba't may sasabi ninyo na ang mga hangin hindi nga nanggaling sa ating Ama ang siyang namumuno sa karagatang ito. Ang mga alon na ito ay hindi ayon sa katahimikan na itinuturo ng ating dakilang Ama. Ang mga alon na ito, ang mga bagyo nitong nagmumula sa inyong takot, nagmumula sa sanglibutan. Ito ang nagbibigay hugis sa inyong pagkatao. Ito ay ang nagbibigay sa inyo ng gabay, ngunit hindi ba't ang katotohanan na ang mamumuno lamang dapat sa inyong mga sarili, sa inyong mga karagatan ay ang ating dakilang Ama. Kaya't bantayan ninyo ang inyong mga puso. Bantayan ninyo ng maigi kung paano nga kayo kumikilos. Kayo'y kumilos ng mayroong katalinuhan sapagkat ito ay pinagkaloob sa inyo. Pag-ingatan ninyo ito ng upang sa gayon kayo nga ay munlad ng lubusan. Lubusan nga kayong matuto. Lubusan ngang lumago ang inyong mga espiritu. At muli, maalala ninyo, kayo'y binaba sa sanglibutan paulit-ulit ng upang sa gayon kayo ay matuto. Paulit-ulit man kayong matumba. Paulit-ulit kayong tutulungan ng ating dakilang Ama ng upang sa gayon kayo'y tumayo. Sapagkat ang pagmamahal niya ang nagbumuno. Ang pagmamahal at pagtitiwala niya sa inyo ay tapat. At tunay nga, ang kinakailangan niya lamang sa inyo, ang inyong tapat na pananampalataya rin. Tingnan ninyo ang mga ilog. Ito ay dahan-dahan, umaalon. Ito ay mabagal, ngunit ang landasin nito ay makaturungan. Oo, tunay ito ay hulmas sa bato. Ito ay nagbibigay buhay at sustansya sa lupa. Ngunit kung ito man ay mayroong hadlang, kung ito man ay maharangan, kung mayroong manliko o hindi, ito ay patuloy-tuloy pa rin sa landasin nito. Ito'y hindi nagrebelde. Ito ay tumitiwala sa pwersang gumagabay dito sapagkat ito ay may tapat na pananampalataya. Kayo'y matulad nga sa ilog sapagkat kayo ay gumaling nga at pinanggalingan ng isang karagatang walang katapusan.
Ang kalaliman nito, tunay nga akong mga iniibig na mga kapatid, higit sa pangunawa ninyo kung ano nga ang walang hanggan. At tunay, kayo ay matulad sa ilo. Tumiwala kayo sa pwersang gumagabay sa inyo, sapagkat ito ay tapat na nagmamahal sa lahat at bawat isa sa inyo. Kung kayo man ay madapa, kung kayo man ay manatiling tumayo, kayo'y magtiwala sa Ama sapagkat kanyang pagmamahal ang siyang nagbibigay nga sa inyo ng labusang pag-uunawa sa inyong nilalakaran. Hayaan ninyo mabuhos kayo ng kanyang tubig. Hayaan ninyo dumaan ng lahat ng kinakailangang dumaan sa inyong mga landas at kayo'y madadala sa kapayapaan. Panatiliin ninyo ang kapayapaan sa inyong mga karagatan ng upang sa gayon muli ngang magbalik ang katahimikan na mayroon kayo noong kayo ay nilikha ng ating dakilang Ama. Bitawan ninyo ang mga paniniwala ng mga paghahalina ng sanglibutang ito ang siyang magbibigay buhay sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang laman ay mag-aalaga ng laman, ngunit kailanman ang laman ay hindi makakaabot ni makakahawak sa espiritong itinanim sa inyo ng ating dakilang Ama. Kaya tumiwala kayo sa Espiritu sapagkat ang kapwa Espiritu ang makakapag-alaga sa Espiritu. Tunay kayo'y nilikha sa liwanag, kayo ay bahagi ng kanyang liwanag. At ang liwanag ng ating dakilang Ama ang karapat-dapat na siyang magbibigay sa inyo ng sustansya. Hindi man kayo laman, magagamit nyo pa rin ito bilang inyong pagkaaralan. Kaya't kayo'y manatili rito sapagkat kayo'y may layunin pa. Ngunit sa panahon kayo ay nahalina ng ating dakilang Amang umakyat sa kanyang kaharian, bitawan ninyo na ito sapagkat ang katapusan ng inyong pag-aaral ay malapit na. Ngunit tunay, sa inyong kalagayan, mayroon pa kayo kinakailangan pagdaanan sa lupang ito, kaya't kayo'y binigyan pa ng isang bagong taon ng upang sa gayon inyong ipamuhay. Kayo'y magpanatili ng inyong landas, kahit anumang liko, kahit anumang harang ay mabigyan ng ating dakilang Ama ang inyong mga landasin. Kahit anuman ito, kayo'y manatili rito. Kailanman huwag kayong huminto, sapagkat hindi kayo binigyan ng mga paanang upang sa gayon kayo ay tumayo lamang. Hindi kayo binigyan ng hininga ng upang sa gayon kayo ay manatiling nakahiga. Kayo'y binigyan ng katawan ng upang sa gayon kayo ay magpatuloy ng inyong mga pag-aaral dito sa lupa. At kayo'y binigyan ng Espiritu ng upang sa gayon kayo ay maging katulad at masama nga ang Ama sa kanyang kaharian. Sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ako'y nagpapakaloob nga ng isang sitas sa mga sulat ni Pablo sa Roma 12, versikulo 10 hanggang 14. Bakibasa. Roma 12, 10 to 14. Ito po ang sinasabi sa Roma 12, 10 to 14. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isang iba. Huwag mga tamad sa pagsisimikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, nagmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y magsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyo sumpain. Hanggang 14. Tunay, hindi ba't ang mga talatang ito ang sumasalamin sa inyong kinakailangan gawin rito sa lupa?
Hindi ba't ito ang sumasalamin kung ano nga ang inyong karapat-dapat na maging layunin ayon sa pananampalatayang inyong sinusundan? Kayo'y magpakita ng inyong kawang gawa sa inyong kapwa sa pamagitan ng inyong mga gawain. Kung sila man ay sumusunod sa katarungan na mayroon sa inyong patuloy na pag-aaral, kung ano man ang tinuro ng ating dakilang Ama, kung sundan man nila nito o hindi, kayo'y magpanatili ng inyong pagmamahal sa kanila katulad nga ng pasensyang mayroon ng ating dakilang Ama sa inyo sapagkat ang kanyang awa ay lubusan at ginagabayan ng pagmamahal na ginagabayan nga rin kayo. Kayo ay manatili sa kataruan na mayroon ng ating dakilang Ama. Kayo ay sumunod rito. Kayo ay manatili rito. Kayo ay magbigay nga ng inyong buong ako sa ating dakilang Ama. Lahat ng inyong paghihirap ay mayroong bunga sapagkat kailanman hindi nga nananatili ang ating dakilang Ama na sinungaling. Kayo ay binigyang pangako at ito ay tutuparin. Kayo'y nagbigay pangako at ito ay inyong tutuparin. May pananampalataya ang kaitaasan sa inyo gaya ng pananampalataya ng Ama. Kaya't ito nga inyong tuparin. Sa muli, ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid. Mula ngayon at magpakailan paman, bawat biyaya ay tunay ngang nanggagaling sa kadakilaan ng dakilang Panginoon. Bawat inyong mga pagparito, bawat pagkakataon, ay tunay ngang binubuksan upang kayo din naman aking mga minamahal na mga kapatid, ay tunay ngang makabalik sa paturuan ng dakilang Panginoon. Ito ang sa inyo'y patuloy na pinaalala. Ito ang sa inyo'y patuloy na binibigyang pansin upang kayo din naman sa inyong pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral, bilang isang may espiritu, ay magkaroon ng bawat isa ng kasipagan sa harapan ng dakilang Panginoon na matutunan ang kanyang bahagi, na matutunan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos na sa inyo ay tunay na pinagkatiwala. Sapagkat bawat isa sa inyo ay kanyang ibig, kanyang mga anak. Iisipin ba ng aking mga iniibig ng mga kapatid na hahayaan ang kanyang mga anak sa isang paaralan upang bawat isa sa inyo ay tunay na makatugon? Iisipin ba ng aking mga iniibig ng mga kapatid na sa inyong pagparito ay hindi kayo paghahandaan ng dakilang Panginoon? Sapagkat kung kayo ay tunay na mag-aaral ng dakilang Panginoon, bawat isa sa inyo ay tunay niyang tutunghayan, bibigyan ng pag-ibig, bibigyan ng pagkakataon upang mabuksan sa bawat isa sa inyo ang kanyang salita. Upang kailanman na hindi na nga kayo magsipagmali pa. Upang ang bawat isa sa inyo hindi na nga tumalikod pa sa kanyang bahagi, sa kanyang pagmamahal. Ito ang sa inyo'y patuloy na pinaalala aking mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong liwanag ay tunay ngang magkaroon ng buhay sa inyong mga pagkatao. Sapagkat ito ang handog ng dakilang Panginoon, ang inyong mga espiritu na sa pamamagitan nito, ninanasan ng kaitaasan, na ito inyong muling maalala, na ito'y inyong ang muling makita sa inyong mga pagkatao, sapagkat dito kayo nagsimula. Dito nga kayo at bawat isa sa inyo'y nilikha ng dakilang Panginoon. Ito nga ang bahagi ng dakilang Panginoon na sa inyo'y pinagkatiwala. Sapagkat malibang makita ninyo na kayo'y namumuhay
para sa Panginoon, para sa Espiritu na sa inyo'y pinagkatiwala, malibang makita ng tao na kayo'y gumagawa ayon sa kanyang mga utos. Tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid, nariyan pa rin ang piring sa inyong mga mata. Patuloy pa rin kayong magiging isang bulag. Patuloy pa rin kayong nagdudulumahati sa mga bagay na inyong dinadanas sa sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, kanino nyo nga binibigay ang inyong pagkakatiwala? Kanino nyo nga binubuksan ang inyong mga sarili? Patuloy pa rin ba ang inyong mga panalangin sa buhay na ito upang makaganap sa harapan ng dakilang Panginoon na ang inyong mga salita, ang inyong mga ebanghelyo ay tunay ngang manggaling sa kanyang harapan? Patuloy pa rin ba ang inyong pagkatok sa harapan ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili naroon ang pagkalimot sapagkat ang tao ay tunay na mahina, ngunit ang inyong mga espiritu ay patuloy na naghahanap sa inyong mga pagkatao, patuloy na naghahanap ng isang katapatan sa inyong mga sarili na inyong makita, hindi lamang ng inyong mga gawa, bagkus ng inyong mga puso, ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Na ang inyong mga ikikilos ay tunay nga magkakaroon sa inyo ng kapayapaan sapagkat ito ay nanggagaling sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, hanggang kailan nga ba kayo magiging isang mga musmos sa kanyang katwiran? Hanggang kailan nga ba kayo magiging isang bulag sa kanyang paturuan? Hanggang kailan nyo nga makikita sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo nabubuhay sa sanglibutang ito, bagkus kayo'y nabubuhay sapagkat ninais ninyo kumatok kayo sa harapan ng dakilang Panginoon na makahingi ng inyong pag-ibig. Kumatok ang bawat isa sa inyo na ang kanyang kahabagan ay magkaroon ng katuparan sa inyong mga pagkatao sapagkat kayo ay tunay na maglilingkod sa kanyang harapan. Mga minamahal ko, tunay na ang mga salita ay buhay. Tunay na ang kanyang mga gawa ay nananatili hanggang sa mga sandaling ito. Kailanman ay hindi ito mapapawi ng isang sanglibutan. Kailanman ay hindi ito malilimutan ng inyong mga espiritu. Bagamat ang buhay na ito ay tunay ngang nagtuturo sa inyo, makita nawa rin ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga paglakad, na ang inyong mga paglingon, na ang tunay ninyong tinutungo ay bahagi para sa dakilang Panginoon. Na ang inyong binubuksan sa inyong mga pagkatao ay tunay ngang nagbibigay kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Na inyong nga tatawagin ang inyong mga sarili bilang kanyang kamanggagawa. Sapagkat dito nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid, kakitaan ng kasipagan, kakitaan ang inyong mga sarili ng isang pagbabago tungo sa bahagi na ninanais ng dakilang Panginoon. Makilala ninyo ang inyong mga pagkatao, makilala ninyo ang inyong mga sarili, na ang bawat isang tumutugon sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nananatili, sinisikap sa kanyang sarili na makaahon sa buhay na ito, na makaahon sa mga bagay na kanyang nakikita, wagkus sinisikap ninyo sa inyong mga pagkatao na ang handog ng kalinisan at ang tubig ng buhay ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magbunga, tunay na magkaroon sa inyo ng tatak sa inyong mga espiritu at tunay nyo ngang maalala ang bawat inyong mga nakalimutan na ang bahagi ng dakilang Panginoon ang sa inyo ay ipinatatag at higit na lalo ang sa inyo ay binibigay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Muli nga, inaayayahan ang bawat isa sa panibagong taon na sa inyo'y pinagkatiwala. Na ang inyong mga salita ay tunay nga magkaroon ng pag-asa. Na ang inyong mga pagkatao
ay tunay ngang manatili ng katapak sa harapan ng dakilang Panginoon na ang inyong mga sarili, hindi na nga ninyo kalilimutan pa ang bahagi ng inyong pagbabago, pagkus inyong ipagpapatuloy ang inyong mga nasimulan, ipagpapatuloy ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon. Dito nga kayo binibigyan ng pag-asa. Dito nyo nga aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ang tanglaw ng dakilang Panginoon. Malibang makita ninyong buo ang bahaging ito sa inyong buhay, bawat isa sa inyo, bawat kanyang mga nilalang, ay tunay ngang inaanyayahan at tunay nga ring binibigyan ng pagkakataon upang sa inyong mga sarili ay magkaroon ng isang tapat na mag-aaral, ng isang tapat na kanyang mga anak na iniibig. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog at ibinabahagi mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na lagi na'y inaaralan, kung sa kapanahunan na kayo ay naglilingkod at naroon sa inyo ang kaamuan, ay mas dagdagan pa ninyo na maging maamo sa kapanahunang ito, sapagkat ang maamo ay nakaaakit ng kaamuan, sapagkat ang inyong kapaligiran naroon ng maraming kabalasikan, ang pag-iisip na matatalim at ang mga salita na nakasusugat, kung kaya nga kayo'y kakitaan ng tunay na kaamuan na sa kapanahunan ngang ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ay tunay na hinahangad at hinahanap ng lahat at bawat isa, hindi lamang sa inyong kapaligiran, kundi sa buong sandaigdigan, sapagkat ang daigdig na ito ay marami nga ang isinisilang na kung saan naroon ang kanilang pagbabayad, naroon ang kanilang pag-aaral, sapagkat sa kapanahunan ng kanilang pag-iwan sa kanilang katawang laman at naroon sa mahabang panahon na hindi pagkakasilang, ay ngayon binigyan ng pagkakataon ng Diyos, kung kaya nga kayo ay laging maging handa, maghagis kayo ng kapayapaan sa inyong mga isipan at ang pananalangin na nagmumula sa isang pusong may kalinisan, sapagkat ang pusong walang kalinisan, ano nga ba ang maibibigay? Di bagat anong maihahandog ang ninyong panalangin? Panalangin lamang na nagmumula sa inyong mga labi, ngunit hindi bukal sa inyong mga puso. Asa ng tunay na pag-aaral, aking mga minamahal na mga kapatid. Kayo ay laging inaaralan, kung kaya nga anuman ang inyong marinig, naway ito'y inyong isagawa, sapagkat ang mga taingang iyan ay nilalang upang marinig ninyo ang mga banal na salita na nagmumula sa kaitaasan, at ito'y maging silbing tubig na lilinis lahat ng karumihan ng inyong mga pagkatao. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos nga ay laging tinutunghayan at lahat, bawat isa. Kung ang nanghihina ay mananatili sa kahinaan, paano na nga ba makagagawa, kung kaya nga ang lakas ay ibinababa niya upang sa gayon magpatuloy at magpatuloy ang lahat at bawat isa at hindi manatili sa kalugmukan ng tinatawag na karamdaman. Ano nga ba ang karamdaman na iyan? Yan ba ay naroon lamang sa mga katawang laman? Hindi nga, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang may karamdaman sa kaisipan na kinakailangan nga ang liwanag
ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan at kayo ay may malaking bahagi na ipagkaloob ang liwanag na iyan na aking uulitin ang isang mataimtim na panalangin na ihahandog ninyo na isang malaking pagkakawang gawa sa inyong kapwa. Tunay nga aking mga minamahal na mga kapatid, na kayo ay tagapaglingkod ng Diyos, kung kaya nga ang paglilingkuran lamang ninyo ay ang Diyos at ang inyong pagkakawang gawaan ay ang inyong mga kapwa. Kung gayon na kayo ay nagsasagawa ng pagkakawang gawa, nawa ito ay hindi mananatili lamang sa titik, kung hindi ito ay makikita sa tunay ninyong paggawa sa pamagitan ng kaamuan at kabaitan na ipakikita ninyo sa inyong mga kapatid na walang bahid ng mga bagay na makapangsarili, kung hindi ito ay tunay na tuturingin ninyong kapatid ang inyong kapwa, sapagkat saan nga ba kayo nagmula? Di ba't sa isang Diyos na makapangyarihan? Kung kaya nga magturingan kayong magkakapatid, sapagkat isa ang inyong pinanggalingan, iba man ang kulay ng inyong mga balat, at iba man ang kulay ng inyong mga buhok, at ang inyong mga mata, ngunit kayo ay nagmula lamang sa iisang Diyos. Kung kaya nga pag-isahin ninyo ang inyong mga kaisipan, lalo't higit pag-isahin ninyo ang inyong mga gawain. Ano ang mga gawain iyan? Gawain ng isang mabuting mag-aaral na kung saan tunay nga na makahahalina kayo ng pag-ibig at tunay nga na makahahalina kayo ng marami pang gawain na ikabubuti ng inyong mga kapwa. Kung inyong pagmamasdan ang inyong kapaligiran, sari-saring damdamin at sari-saring mga tanawin sa inyong mga kapwa na magbibigay sa inyo ng maraming kaisipan, na ito nga ba ay isang pag-aaral na ibinigay ng Diyos? Ito nga ba ay aking matatanggap? Ito nga ba ang hiwaga ng buhay, kung saan ang tao ay hindi makaliligtas sa maraming pag-aaral, kung kaya nga mapalad ang lahat at bawat isang naparirito, sapagkat bumubuhos ang tubig na nagmumula sa kaitaasan at pinapawi ang maraming makukutim na damdamin na nabubuo ng tao sa pang-araw-araw niyang pakipamuhay. Aking mga minamahal na mga kapatid, huwag kayong magsasawa, kundi dagdagan pa ninyo ang inyong pakikipag-aral at lagi na'y magkaroon kayo ng kasipagan sa pagtungo sa bawat paaralan na ganito, upang sa gayon, sa inyong mga natutunan ay maibahagi rin nyo sa inyong ibang mga kapatid na sa kapanahonang ito ay tunay na naghahanap ng marami pang karunungan na matatagpuan nila sa kanilang mga kapatid na makasusumpong sa kanilang mga paaralan. Kung kaya nga, ang taon sa inyong mga sasanglibutang ito at sa inyong mga kaisipan ay nagbabago. Ngunit ang taong iyan ay nananatili lamang at kayo ay mananatili rin sa tunay na pag-aaral na makalangit, at nawa ang mga kasuotan na inyong isinuot ng mahabang panahon na tunay nga na walang damit na hindi narurumihan, hubarin ninyo, at sa paghubad na iyan, tanggapin ninyo ang bagong kasuotan na nagmumula sa iisang Diyos na makapangyarihan. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Miguel. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking mga inibig,
na sa pag-aaral na inyong ginagalawan ay naroroon ang pag-usbong ng karunungan sa bawat kalagayan na mayroon ang isang espiritu. Na kung anuman ang antas, hindi maaaring hindi magkakaroon ng butil ng buhay na nagmula sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ngunit ano ang nagiging kadahilanan upang hindi magtagumpay ang isang espiritu sa kanyang layunin sa paaralan ng buhay? Na kung ang lahat pala ay pinagkaloban ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang karunungan, mayroong mga nauuna, ngunit mayroong ding mga nahuhuli. At mayroong ding hanggang ngayon nananatili sa kamangmangan. Sapagkat ang karunungan ay pinagkaloob, ay hindi magkakaroon ng pag-usbong maliban ang isang ako'y mapagtanto sa kanyang kalagayan na kinakailangan niyang magsumikap upang maging kaisa ng Panginoon sa kanyang layunin. Pagsisikap ng may kahandaan at pagtanggap ng buhay na pinagkaloob ay kinakailangang lakarin ng matuwid, ng may pag-asa, at ng may pananampalataya. At sa kadahilan ng puno ng pag-ibig ang Diyos sa kanyang mga anak, doon sa mga lumilihis, at doon sa hanggang ngayoy bulag, ginagawaran ng mga karanasan upang pagtakip sa balikat, upang ang mga mata na lumalakad sa kawalan ay lumingon sa kung ano ang karapat-dapat sa kanyang espiritu. Na ang pakakak ng kalangitan ay sadyang pinapatugtog ng malakas upang ang bahaging nakalimot sa kanyang puso ay mabaling muli sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit ito bagay hihintayin niyo pa, aking mga inibig, na kayo'y tapikin sa mga balikat, na kayo'y tawagin ng pakakak. Kung nalalaman ng bawat isa na ang Panginoon ay siyang kalakasan ninyo, ng kanyang katwiran ng maghahandog sa bawat isa ng tunay na katwiran at kapayapaan. Ano pa nga baga nga hanapin ng isang mag-aaral ng buhay sa kalupaang ito? Hahanapin baga ninyo ang pagtawag ng inyong kapwa, ang kanilang mga palakpak, ang kanilang mga papuri, kung lahat at bawat isa ay mag-aaral din sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo'y tinuturuang maging matalino. Hindi upang kayo'y makaramdam ng kataasan sa inyong mga sarili. Kung hindi kayo'y tinuturuang maging matalino, upang ang karunungan ng Panginoon ay maging silbing gabay ng bawat isa, upang tahakin ang isang kaamuan na siyang magpapatatag sa inyong pananampalataya at magpapalinis sa inyong mga espiritu. At ito ang matutunan ninyong gumawa ng may kababaang loob, na kung papaano ang Panginoon ay naghandog ng kanyang butihing anak sa bawat isa, ay lalakaran ninyo ang inyong mga buhay ng matuwid at may pagkakawang gawa. Hindi lang sa inyong kapaligiran,
kung hindi higit sa inyong mga sarili, sa inyong mga espiritu na inyong ihinahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't gamitin ninyo ng matuwid sa tuwina ang kaorasan na sa inyo ipinagkakaloob, aking mga iniibig. Matuto kayong tumimbang ng inyong mga kalagayan kung kayo ba'y gumagawa pa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama o kayo'y nadadarang sa mga bahaging ipinapakita sa inyo ng sanglibutan. Lagi ninyong alalahanin ng paalala ng mga kabatayaan. Lagi ninyong papakinggan ang sa inyo ay pinangangarap. Sapagkat walang higit na magpapakilala sa inyo sa layunin ng Panginoon, malibang ang inyong mga sarili ay inihahanda ninyong tumanggap ng kanyang butihing karunungan na siyang magpapaangat at magpapalinis sa inyong mga kabuuan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tinatawag nga kayo ng kaitaasan upang bumangon sa inyong mga pagkagising, upang sa inyong pagpapatuloy ay muli kayong mabigyan ng karagdagang kalakasan. Upang anuman ang balakid ng buhay na ito, kayo ay nagpapatuloy. Sapagkat doon sa mga nagpapatuloy ay naroon din ang pananagumpay. At doon sa mga mahihina at madaling sumuko sapagkat nadarama nila ang kakirutan ng kanilang mga katawang laman. Saan nga ba sila dadalhin ng panahon? Katotohanan ngang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, ibabalik kayo sa pag-aaral. Sapagkat hindi ninyo natutunan ng alituntunin na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Ano pat ang Diyos ay mabuti, mga iniibig na mga kapatid. Ang Diyos ay mapagpatawad, gayon din naman ang tao na patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanyang pangalan. At dito'y nangangako na siya ay magbabago. Dito, siya ay nangangako na ang kanyang sarili patuloy niyang lilinisin sa maraming bagay na hindi karapat-dapat at kanyang iaalay ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ang Diyos ay kailanman ay hindi nagsisinungaling. Ngunit ang tao, alin nga ba dito ang totoo, mga inibig na mga kapatid? Alin nga ba dito ang kaya ninyong panindigan sa inyong mga sarili at kaya ninyong panghawakan upang kung dumarating man ang isang Kristo, kayo ay matagpuan ng isang Diyos na malinis, banal at kaaya-aya. Upang sa kaduluduluhan ng panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan, ang paligsahan ng isang taong lumalakad tulad sa isang laro ay naririto patuloy niyang inaasahan ng pagdating ng isang Kristo. Kayo ba ay maihahanda, mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat sa bawat naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, ang tao, bagamat itinanim sa kanya ang kanyang espiritu na mula sa dakilang Panginoon, kanyang patuloy na kinalilimutan ng kanyang pangako, ang kanyang unang pag-ibig na sinumpaan simula pa nung una. Naibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Hindi nga ba ito ang pangako ng bawat espiritu
nang kayo ay nilikha ng dakilang Panginoon simula pa nung una. Hindi nga ba ito ang bawat tatak at pagkakakilanlan ng bawat espiritu na nagmula sa dakilang Panginoon, na hanggang ngayon ay patuloy nga ninyong pinag-aaralan at hanggang ngayon ay patuloy nga ninyong sinasaliksik, isinasabuhay at patuloy na isinasagawa. Alin nga ba dito, mga iniibig na mga kapatid, sa bawat salita ng dakilang Panginoon ang inyo nang natutunan na bahagi na nga ng inyong buhay, bahagi ng inyong mga pagkatao, na hindi na nga kayo paaalahanan pa, hindi na nga hihintayin pa ang bagong pagsibol ng araw, ng bagong taon, upang sa inyo ay maibigay at maipaalala sapagkat nakatanim na nga sa inyong mga pagkatao. Sa patuloy ninyong paggawa, ito ay bahagi ng inyong buhay at patuloy na ipinagkakaloob sa inyong kapwa. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan ay hindi lamang bumabahagi sa isang kabataan. Ngunit ito ay ipinagkakaloob doon sa mga nagsisinasa na sila rin naman ay makatungtong sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ninanasa nga ba ninyo na makarating sa tahanan ng dakilang Panginoon at hindi lamang kayo'y tulad sa isang mga bisita na nakikidalo at nakikikain sa piging ng dakilang Panginoon, kundi bahagi kayo ng mga kamanggagawa ng Diyos at tagatupad ng kanyang mga salita. Tulad ng isang sundalo, mga iniibig na mga kapatid, na kung pinagkakatiwalaan nga ng tungkulin at bahagi ng tungkulin na sa kanya ay iniutos, siya ay susunod. Kinakikitaan ng katapatan, kinakikitaan ng pagsunod, at ang kanyang kaaliwan ay ang kaaliwan ng kanyang Panginoon. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid, na ang kaaliwan ng Diyos ay kaaliwan ng bawat naririto't nakikinig dito sa lunduyang ito. Sapagkat mabiyaya ang bawat araw na sa inyo ay pinagkakaloob. Tunay, ito ay bahagi o tulad sa isang pagbubukas o pagkakataon doon sa mga nagsisipagsisi, doon sa mga nagsisihingi ng karagdagang pangpanahon sapagkat nakita ng Panginoon na kayo ay nagkakaroon ng malinis na puso sa pananalangin at gayon din sa paghingi sa kanyang pangalan. Ngunit mga inibig na mga kapatid, paalala na ang bawat pagkakataon, biyaya at pagpapala ay may kaakibat na tungkulin, responsibilidad. Ang inyong buhay ay hindi lamang tulad sa isang biyaya, kundi isang tungkulin na dapat ninyong mapangalagaan, na ang inyong mga katawang laman, bahagi. Bagamat ito ay babalik lamang sa alabok, ngunit hanggang ngayon at kayo rin ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan na madamitan ng isang espiritu. Alin nga ba ang nagahari sa inyong mga pagkatao? Alin nga ba ang nagahari? Ang espiritu nga ba na ibinigay sa lahat at bawat isa upang matupad niya ang kalooban ng dakilang Panginoon? O ang nagahari nga ba ang inyong mga katawang laman? Patuloy na sinusunod o sumusunod ang lahat at bawat isa sa pita ng laman sa mga alatigtigin na natipon ng tao dito sa sanglibutan. Katotohanan nga ang aking sasabihin na ang Diyos, bagamat siya ay mapagpatawad, ngunit ibinibigay niya sa lahat at bawat isa ang batas simula pa nung una. Ang kanyang 10 utos na inukit sa bato ng isang Moises at dito'y itinalaga niya sa lahat at bawat isa na ang bawat ganting galaw ng inyong mga gawa ay babalik at patuloy na sa inyo ay magtuturo. Na mga inibig na mga kapatid, maging matalino nga kayo sa bawat araw na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Maging matalimahin kayo
sa bawat kautusan na sa inyo ay pinagkaloob ng kaitaasan at lalo't higit huwag nga ninyong kakalimutan ang inyong unang pangako. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.